Through the years, maraming mga national team players natin ang hinahanap ng mga fans. At narito nga ang ilan sa kanila na hindi na nabigyan o hindi pa nabibigyan muli ng chance lumaro sa Gilas Pilipinas. Simula nung nawala si Coach Tab sa eksena, kakarampot na opportunity na lang ang nakuha ng dynamic duo na sina SJ Belangel at RJ Abarientos. Noong 2022 pa sila huling nakita sa Gilas uniform sa World Cup qualifiers at sa FIBA Asia Cup. Pero simula nun ay hindi na muli sila nakakalaro. Malaki rin sana ang potensyal ng mga ito at parehong 24 years old lang. Since 2022, masumusay lamang din ang dalawang ito. Kaya palaisipan pa rin ang hindi pagka-invite ng dalawa sa mga nakaraang taon. Well, maaari tayo mag-conclude na maraming mas mahuhusay o mas priority na guards ang pinili over them dahil miski si Coach Tim Con na hindi sila nakakuha. Katulad niyang mas may fit sa kanyang sistema na sina CJ Perez, Scottie Thompson at Chris Newsome na kasamang nanalo ng gold noong Asian Games. Sunod, duo rin sina Terence Romeo at Calvin Abueva. Makakalaro sana sila nung Asian Games. Nagpa-practice na with the team bago sabihin hindi sila nakaabot sa mga pwedeng ipasok. Sayang dahil 2019 pa sila huling nakalaro sa national team. Imagine magpa 5 years na. Ano kaya mga possible reasons kung bakit? Si Calvin pwedeng nasa pawan na talaga ng mga mas batang forwards natin ngayon given na undersized siya sa kanyang posisyon. Meron na kasing mga 6'5 to 6'7 na wingman ng Pilipinas. Mas lalo naman sa 4, mahirap siyang ibabaron dahil international basketball ito. Samantala si Terence naman, maaaring dahil mainly sa health niya, maski sa PBA on and off ang paglalaro nito dahil madalas na sa sideline dahil sa injury. So may mga times din na hindi siya na-invite for some reason, maaaring dahil sa playstyle niya. Pero still ay yung isa sa mga best Gilas stints niya noong 2015 sa China, under Coach Tab yun. Kayang umadapt nito so mahirap pa rin masabi. Golden boy sana natin ito, no? Elite na scorer na may mga fancy moves. Sadly ay nadali lang ng injury sa kanyang career at lack of opportunity na rin sa national team. Next, ang mga shooters. Pinakahinahanap lately si Jordan Heading na hindi raw isinali sa core para sa 4-year plan ng programa. Sa unang tingin sa core, may kakulangan talaga ng sniper. They can shoot pero walang maituturing na pamatay sa 3-point arc. At mapupunan sana yon ni Heading. Pwede rin maging secondary ball handler to bukod sa kanyang elite shooting. Plus fit din siya sa sistema ni Coach Tim na patuloy ang off-ball movements. Kaya for sure ay mabibigyan siya nun ng magagandang tira. Pero wala nga hindi siya napili nila Coach Tim. Though hopefully ay matawagan naman siya sa mga susunod na windows para mabigyan ng chance. Pero kung healthy siguro ang 12-man core ng Gilas ay mukhang malabo. Isa pang shooter na nawala sa eksena ay si Matthew Wright. Streaky shooter na kapag pumutok ay talagang mahirap pigilan. Best year niya ata sa Gilas yung 2017 FIBA Asia Cup. Yung 7 of 12 sa 3 yung memorable game niya nun. Hanep na shooting. Kaso lang maglilimang taon na rin nung huling nakita siya sa Gilas. Nasa bilig din naman siya kagaya nila Dwight Ramos so walang problema sa call-up. Ang isipin siguro ay yung inconsistency niya before sa Gilas. At may mga wingers na rin ngayon ng team na mas magaling, mas malaki, mas mataas ang ceiling at mas stable ang performance kada laro. Plus nagkakaedad na rin siya kagaya nila Terence at Calvin. At again, given na may mga mas fit at mas batang guards na ngayon, mukhang lumalabo na rin ang Gilas comeback unless magka-shortage muli ng players. Isa pa sa gusto ng mga fans ay si Justin Baltazar. With Coach Tab, nasubukan siyang maging malaking wingman at okay naman ang simula nun. Ang kaso lang, matapos nun, halos 3 taon ang nakalipas hindi na muli siya nakapaglaro sa Gilas. At mukhang wala pa rin siya sa radar ngayon dahil hindi rin siya kasali sa bagong 4-year plan ng programa. Versatile forward sana ito na kayang sumabay internationally. Can shoot, play inside, at perfect sa mga big lineups natin. Remember nung pinagsabay ni Coach Tab sina Soto, Kwame at Baltazar? Kaya rin sana yun ngayon with Edu. Though muli dahil nga sa maiksing listahan ni Coach Tim ay ang hirap isipin kung sinong papalitan para sa kanya. Kina Kiambao, Malonzo, Oftana at Tamayo na magaganda ang nilalaro sa sistema. Kaya expansion lang talaga ng pulang sagot para makapasok siya. Pero ang tanong, gawin kaya nila? At kung gawin man, mapili kaya siya? Panghuli, isa pang young prospect na nawala sa Gilas radar ay si Kobe Paras. Maganda naging simula ng kanyang career ngunit nagka-problema lang along the way. Still, tinuring pa rin siya noon na isa sa mga may potensyal na maging isa sa best players ng Pilipinas. Gifted athletically ito, alam niyo naman ang highlight plays ni Kobe, diba? At improving din ang inside and outside game. Ang problema lang, after ng 2 taon niya sa bilig ay nagpahinga muna siya sa basketball. Ayon sa kanyang ama, ngayong taon susubok bumalik itong si Kobe. And then he played for Japan for 2 years. And now he's resting and then trying to come back this year. Sa edad na 26 years old, napakarami pang basketball sa kanyang career. Kaya hopefully ay mahanap niya muli ang kanyang groove at makabalik sa professional basketball scene. So ibang usapin ng Gilas dahil may set na ng players para sa ilang taon. Tapos wala pa naman siyang makakonsider na breakout game sa FIBA as we speak. Di hamak na mas deserving pa sa spot ang mga nasa current lineup. Marami pa siyang kailangang ipakita sa kanyang comeback kaya time will tell kung may imbitahan pa ba muli si Kobe.
sa national team. Yan nga ang ilan sa mga Gilas Pilipinas players na nawala sa eksena sa nagdaang mga taon. Ikaw naman pare ko, sino pang players ang tingin mong nalimutan na ng programa? Doblehin ng thrill sa panonood ng basketball, hulaan kung sino man nanalo sa laro sa NBA, PBA, FIBA o kahit anong game. At kung tama ka, kikita ka. Up to 7,800 din ang first cash and bonus. Kaya mag-register na sa 1xBet gamit ang ating link at promo code sa ibaba.